Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karabin natin breaking news nasyak ang lahat. 12 alipores na gulantang di makapaniwala sa ginawa ni President Bongbong Marcos Jr. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, nako ito pakinggan po muna natin itong pahayag ni si Dania. O ito mga kababayan, bigyan po natin ng konting reaction lang to kasi nanggigigil rin tayo dito sa taong ito eh. Ang galunggong ay nagsuswimming sa karagatan. Ang gonggong ay nagfo-floating sa nakaw na yaman. Ang galunggong ay masustansya. Ang gonggong ay walang kwenta. Ang alamat ng gonggong at galunggong. So yan mga kababayan, ang alamat ng gunggong at galunggong. Mukhang ikaw yata yung galunggong at ikaw rin yung gunggong si Dania, no? Ano ang pinagsasabi nitong taong ito? Nakakatulong ba sa bayan ang sinasabi nito? Lawmaker po ito, mga karibyo natin lawmaker. About galunggong at gunggong ang pinag-uusapan. At nung isang araw, sinabi niya, hindi pagjujuwaan yung sinabi ni Vice President. Ano ba ito na? Akbayan, kayong mga kayong mga membro ng Akbayan. O tingnan niyo itong representative ninyo. Hindi natin alam kung anong pinagsasabi nito. But isa lang talaga ang totoo dito, no? Ang taong ito ay nangunguna to impeach Vice President Sara Duterte. Na hindi rin naman magtatagumpay ng ito, no? Sabi nga ng mga nagko-comment sa natin, sa channel natin, no? Sabi nila itong ngiwi, ito nagsasalita na naman si ngiwi, no? Well, anyway, alam naman po natin kung bakit ngiwi siya, na-stroke daw siya, no? Na-stroke. Sana tumigil ka na sa kagagalunggong at gunggong mo kasi baka maulit yung pagkaka-stroke mo sa kabilang ngiwi ka naman, di ba? Sa kabilang muka. Sabi nga ni Senator Bato baka sa para pagpapantayin niya na yung yung pagkakangiwi mo. Well anyway mga karibin natin, ina-share ko lang kasi nagigigilin tayo, no? So ito mga karibin natin ang dapat nating bantayan ngayong midterm 2025 midterm election. Itong sinasabi po ni President Bongbong Marcos Jr. na kung saan gagawin nilang 12-0 ang resulta ng senatorial race. Nako mga kababayan, marami pong nabahala sa statement na ito. Sabi dito sabi ni President Bongbong Marcos Jr. na aawa rin po ako kung minsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng malakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Sabi niya, no? Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo sa loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino. Talaga ba? Talaga bang kapakanan ng bawat isang Pilipino? Mga ordinaryong Pilipino? Baka ibang Pilipino, yung mga nasa taas na mga Pilipino ang gusto mong sabihin, no? Kasi kaming mga ordinaryong Pilipino, hindi po namin ramdam, no, na ipinaglalaban mo, no, ang aming kapakanan. Kasi kung pinaglalaban mo ang aming kapakanan, you have to work out with this nagtataasang presyo ng mga bilihin, kuryente, tubig, at kung ano-ano pa. Di ba? Kung kapakanan namin ang sinasabi mong ipaglalaban. At kung kapakanan naman namin ang ipinaglalaban ninyo, sana, no? Kasi lahat naman ng Pilipino kumakain ng bigas, ng kanin, no? So sana pinababa nyo na lang naman ng kahit konti ang presyo ng bigas. At sana pinaglalaban ninyo, no?
or linalabanan ninyo itong mga smugglers na ito. So dito pa lang, alam nyo, no? Lahat ng sinasabi ng Pangulo, bumabalik talaga sa kanya. No, bumabalik sa kanya, di ba? Imbis na tatamaan yung kalaban nila sa politika, no? Hindi eh. Pagbira nila, bumabounce agad sa sa kanila yung yung mga tirada nila, bumabounce back agad sa kanila. So, anong masasabi nyo? Dapat magbantay ang bawat isang Pilipino, mga kababayan. Sapagkat ito, 12-0. Ngayon pa lang mina-mind condition na, no? Mina-mindset na po yung mga Pilipino na kayang-kaya nilang mananalo. Kasi 12-0, biruin mo 'yan, no? Mina-mindset na po ang mga ordinaryong Pilipino para pagdating ng panahon, pagdating ng resulta ng eleksyon ay hindi na po kagulat-gulat kumbaga kasi sinabi na niya nga, no, na 12-0. Ang sasabihin na lang nila, di ba? Sabi ko na sa inyo, i-zero natin yung mga kalaban natin sa politika. Tawag diyan mind conditioning, no? Pero lalabanan po natin yung mind conditioning na yan. So yan mga kabayan, magbantay at siguraduhin natin yung totoo lang talaga ang lalabas, no? Diyan sa mga machines na yan. Kasi baka mamaya, di ba? Hindi natin alam. Baka matulad ng mga nakaraan na sinasabi ni Atty. Glenchong. Wag naman sana, no? Maging patas naman sana kayo, sa laban ng politika ngayong 2025. Okay? So ito na nga mga kababayan, pakinggan at panoorin natin ang video ito. Ito na po. So ito po yung yung Team Suka at saka Team Sinuka. Kasi itong si President Bongbong Marcos Jr., grabe naman kung mamaliit, no, ng kanilang mga kalaban sa kandidatura. No, sinabihan ba namang parang inutusan lang bumili ng suka at nag-file na ng certificate of candidacy. Hindi naman nagpapigil ang ating mga kababayan. No? Hindi po sila nagpapigil at nilabanan itong sinasabing bumili ng suka. Itong sinasabi namin. Di bali nang bumili ng suka, wag lang yung mga sinuka na. No? Sinuka na ng taong bayan. Ito yung mga sinuka ng taong bayan. Pakinggan po natin to. Ito pong mga kandidato ni BBM, bago magsimula to, lagi sila nasa top ng mga laging pasok sa top 12, di ba? Sa atin, mga PDP, sa survey po to, hindi po sa totoong buhay. Sa survey po, dalawa lang yung pumapasok sa atin, di ba? Si Senator Bato at Senator Bato at Gulang, no? Yung pumapasok. Pero pagkatapos po nitong speech na to ni BBM, ay mukhang binabagsak niya po, hindi niya po inaangat no? Mukhang ibinabagsak niya po yung kanyang mga kandidato, hindi po yung anak ng sino ba? Mukhang ibinabagsak niya po yung kanyang mga kandidato, hindi po niya. Kung ako nga ang kandidato dyan mga kaubayan, kung ganyan po ang speech, kung ganyan ang endorsement, sa susunod na campaign na inorganize nilang campaign, no? Yung hindi na po ako sasama. Nakakahiya naman po, di ba? Nakakahiya hindi na ako sasama, baka sakali na lang ako, di ba? Baka manalo pa ako pag hindi ako sumama dyan, hindi na masali yung pangalan ko. Diba? Itinataas. Nagulat po ako kasi katatapos mo lang budulin kaming lahat, ang buong Pilipinas. Katatapos mo lang na gamitin yung mga Duterte, niligawan nyo si Sara Duterte, pinatakbo nyo bilang Vice President, no? Tapos punta kayo ng punta sa Davao para oo. Tapos halos isang taon pa lang ang nakalipas sinipa nyo na, no? Talagang grabe po tong ginawa ng mga pamilyang ito. Pero ganun pa man, alam na natin yan ngayon, hindi na natin ikukwento, pero talagang kaaway na po ang tingin, no? Kumbaga mga kababayan, no, kabubudol lang ni Vice President ng mga Duterte yan, kabubudol lang ni PBBM. Tapos ng SONA, binudol din tayo, no? Ngayon naman kampanya, bubudulin na naman tayo, no? Sa una, okay pa yan kasi hindi naman natin alam na bubudulin tayo. Sa pangalawa,
sige, chance, nabudulin pa tayo. Pero pag pangatlo na magpabudol ka pa, no? Aba, hindi na po kasalanan niya ng ano. Ha? Hindi na po kasalanan nila yan. Kasalanan mo na yan kung magpapabudol ka pa. Sa pangatlong pagkakataon. Itong endorsement nila, pambubudol po ito. Ngayon, kung maniniwala ka dyan, pangatlong pagkakataon na ito na mabubudol ka pa. Yung iba nga, hindi lang pangatlong beses na na-experience silang mabudol kay PBBM. Maraming beses po silang nabudol. Buti na lang tayo, no? Naka-ano agad tayo naka-distance, kumbaga. Nung nakikita na po natin na hindi na po maganda yung kanilang pinapakita kay Vice President Sara Duterte, dumistansya na po tayo sa pagko-content ng magagandang kuno nangyayari sa bansa. O, di ba? O, ngayon, ito ang content natin. Totoo mula sa puso itong sinasabi ko. Hindi, wala pong script dito. Lahat ng ginagawa ko dito, mga kababayan, impromptu po yan. Kusang lumalabas lang. Minsan nga, di ba? Hindi nyo maintindihan yung sinasabi ko sa impromptu. Mga nangyayari talaga yan na kusang lang lumalabas sa bibig mo. But may essence naman at yun ang nasa isip ko at sa puso. Kaya wag na kayong magpabudol. Ano pang ginagawa nyo? Ha? Nautak na, baka magpabudol pa kayo dun sa mga bumili lang ng suka. Ibig sabihin, dinadown mo yung nagtitinda ng suka or yung bumibili ng suka. Anong ibig sabihin nun? No? Kaya nga sinabi ng ating mga kababayan, di bali na. Di bali ng magsusuka. No? Or di bali ng magtutuba or anuman, di ba? Basta suka about dyan. Oh. Kesa naman sa isinuka at nagpupulburon. Diba? Yung mga isinuka dyan, maraming isinuka dyan. Si Manny Pacquiao, isinuka yan eh. Tolentino, isinuka na rin yan. Sino pa? Tito Soto. Mga luma ba? Mga luma. Lahat naman siguro dyan mga luma. Ilan lang yung bago eh. Yung mga bago, anak lang yata ni Villar. Di ba? Kaya mga isinuka talaga yan. Talagang kaaway na po ang tingin ito ni BBM. Kaya ngayon po, maniniwala na siguro kayo na pag sinasabi niya, iba po yung nangyayari sa sinasabi. Kaya yung sinasabi niya na wala siyang handyan. Si Sandro Marcos na nga nagsabi na kinonsulta ka eh. Pwede mo sabihin kay Sandro Marcos na wag kang pumirma dyan kasi ayaw ko yan. Ayaw ko ng impeachment. Correct, di ba? Kusang lumalabas, ito hindi na po kinakalkal ng mga DDS, no? Yung mga information na yan. Kasi kusang lumalabas mismo sa kanilang mga bibig. No? Kaya hindi nila ma-i-deny mga kababayan, no? Na sila mismong may pakana ng impeachment na yan. Ha? Totoo. Hindi na po kailangan mag-research pa. Makinig ka lang sa kanila. Ha? Huwag kayong makinig sa amin. Sa kanila kayong makinig din. I-observe nyo yung sinasabi nila at i-connect nyo. Sa katapos-tapusan, masasabi mo, parang ikaw din ang nagsabi Hindi parang ikaw din ang nagsabi na, sige, i-impeach nyo na yan. Diba? Parang ganun talaga eh. Katulad ng sinabi mo nung una na ayaw mo ng impeachment. No? Iba ka talaga, BBM. Kaya ngayon, may mga sinabi na naman siya, binubudol na naman yung mga tao, pero mahirap pong paniwalaan. Mahirap pong paniwalaan tong mga sinasabi niya. So, gagawin po natin ngayon, total, galing naman to sa RTBM. Pwede naman po nating isa-isahin. Punto per punto. Bihira po natin ginagawa to na yung mga sinabi sa video, iisa-isahin natin. At sasagutin po natin. No? Ito po. Ako, tinitignan ko yung kanyang yung mga reaction ng mga kandidato niya. Parang natutunaw yung mga kandidato niya habang sinasabi. Tingnan nyo mga karibin natin Bong Revilla, Lacson, Aimee Marcos. Si Aimee Marcos, sabi niya dati, ayaw niyang sumama sa slate ng kapatid niya. Magiging siya, independent sa mga kampanya. Pero tingnan nyo, eto. Niloloko lang talaga tayo mga kababayan. No? Gusto pang makaisa ni Aimee Marcos sa mga Duterte supporters, kaya niya yung ginawa. Ngayon, hindi ka na. No? Hindi ka na makakawala. Hindi ka na makakaisa. Hindi mo na maluloko, no? Hindi ka na makakauto ng isang Duterte supporters. Tingnan nyo.
Oh, nakaupo si ate, di ba? Teto Soto. Sino yan? Sino yan? Si Erwin Tulfo. Benhur Avalos, tingin nyo, snappy. Ha? Ganyan talaga ang buhay, no? Bistado ng mga ito, mga sinuka kayo. Ng mga magsusuka. Susuka. Yan. Sinuka kayo ng mga magsusuka. Oo. Hindi niya ito mga to paano. Karamihan sa mga kandidato niya, yung dosing alipores niya riyan sa senatoriables. Napakalaki po ng contrast. Again, pag nakinig po kayo at naniwala dito, another Yun, si Tolentino, Pacquiao, Lapid. Yan po yung mga wag niyong iboboto. Sinasabi ko lang, baka mamaya iboboto niyan. Hindi, totoo. Diba? Oh, sino pa to? Si Cayetano, Binay. Oh, diba? Wag na po. No? Oh. Itong mga ito pong pagmumukha na hindi natin iboboto mga kabayan sapagat gusto natin ng pagbabago at bago naman. No? Oh, kahit hindi bago basta in-endorse ni former President Duterte, doon po tayo. Doon tayo may pag-asa. No? Kasi kapag nagloko sila, pwede natin sisihin si former PRRD, di ba? Oh. Oh, pag nagloko-loko yung mga yan, pwede natin sisihin si PRRD ang bahala yan kausapin, kung pwedeng kausapin, di ba? Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito? Sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na 12-0 ang gagawin nila. Aba, basta walang magic, maging tapat lang. Tingnan natin kung baka maging totoo yung 12-0 na yan. Baka maging totoo yung 12-0 pero baka in reverse. Sa inyo po yung 0, sa amin naman po yung 12, no? Yan mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kabayan ng inyong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like the video mga karibin natin. Sa walaan bayan